malumanay na mga kaawaan. So ang Panginoon lang, ang Diyos pa rin ang nag-ano sa atin sa mga ganyang pag nakakaranas tayo ng mga distraction, pagkapahamak, ang Panginoon pa rin ang ating matatakbuhan, di ba? Sa mga oras ng mga ganyang bagay, di ba mga kaibigan, na minsan hindi tayo matulungan ng tao eh. Ang Diyos pa rin ang tatawagin natin. And then 5, who satisfied na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. Ngayon mga kaibigan, yung mga good things natin, ang Panginoon pa rin ang nagbigay niyan, di ba? So huwag nating talikuran ng Panginoon mga kaibigan. Instead na proceed lang po tayo talaga sa Panginoon, sa ating Diyos na naglikha sa atin. Magpapasako po tayo mga kaibigan. And then sa verse 6, ang Panginoon ay nagsasagawa ng mga matuwid na gawa, at ang mga kahatulan na ukol sa lahat na naapi. So ang ating Panginoon ang matuwid na manggagawa, at siya ay naghahatol ng mabuti din lalo na pag sa mga naaapi mga kaibigan, ano? Kasi ang Panginoon ay doon talaga siya sa mga dukha, sa mga naaapi, hindi siya doon sa mga mapagmataas. So dapat magpakumbaba tayo palagi, magre-reflect, mag-examine tayo sa sarili natin. Ako nga minsan kung nagiging pride, parang gano'n, no, ego, yung minsan kasi, no, minsan may pagkakataon na nahihiya tayo, di ba? Dahil sa hiya na yan, parang ma-misinterpret tayo na mayabang, gano'n. Pero hindi lang nila alam, deep inside ay talagang nahihiya. And then sabi dito sa verse 7, sabi ito, kaniyang ipinabatid ang kaniyang mga daan kay Moises, na kaniyang mga gawa sa mga anak ni Israel. Ito yung gusto kong i-share talaga mga kaibigan, pero mamaya na ito, dahil sinabi nga, no, kaniyang ipinahatid ang kaniyang mga daan kay Moises, ang kanyang mga gawa ng mga anak. So hindi ko alam, ito yung napokus sa mata ko kanina nung habang nagre-read po ako. Sabi ko, ano kaya to? Kaya yun, ni-research ko siya, at ayun, nakita ko kung so mamaya isi-share ko po ang tungkol dito sa verse 7 po mga kaibigan. And then I proceed to verse 8. Ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob. Totoo po yan mga kaibigan, minsan naramdaman ko yung bang ang Diyos, no? Diyos na siya, pero parang na-feel ko lang minsan kasi pag may nagbabasa ako ng mga words, nafe-feel ko lang na parang si Lord yung nag-talk sa akin, tapos nafe-feel ko na masyadong mapagpakumbaba. Sabi ko, lalo na pag halimbawa nagbasa ako ng salita ni Lord. Tapos nafe-feel ko yung paano siya mag-humble, yung paano ang pagiging humble niya. So nasabi ko, pag Diyos na siya, pero bakit humble pa rin siya, Sana ako din. Ganun lang na sana ako din. Kasi minsan, hindi ko alam na siguro may pagkamayabang, or minsan nagsasalita kasi yung sa galit ba, yung makita natin na meron na naman tayong makitang ang turo ng Panginoon nga gumawa ng mabuti, tapos nakita ay hindi mabuti. Siyempre parang gusto kong magsalita na hindi yan, ganun. Parang gusto kong mag-correct, pero minsan kinokontrol, pero minsan hindi makontrol, kaya yung iba nasasaktan sila dahil totoo kasi ginagawa kasi nila, kaya nasasaktan sila, no? So doon nare-reflect, nag-i-examine ako sa sarili ko na, Lord, mayabang na ba ako, yung masakit na ba ako magsalita? Hindi ba dapat ang gano'n ang gawin ko? Di ba Lord, yun ang gusto mo, na sabihin yung totoo? So dahil magsasabi ng totoo, marami ang nagagalit, no? Pero yun ang gusto ng Panginoon kasi hindi naman ang Panginoon mismo ang magsasabi sa atin na gagamit siya ng tao para makorek yung tamang gawain ng tao, di ba?
Siyempre, hi, Akihiro Buwan, mega love shout out. Rosemary Rosemary 1107, thank you so much for staying. Mommy Love, Jake Facondo, thank you po sa inyo dyan. At yun mga kaibigan, mahirap po talaga mga kaibigan pag mga ganitong sitwasyon, lalo na pag nagsasalita ka sa salita ng Diyos na kagaya sa akin ay hindi ako nag-after ng mga halimbawa sa tao, no? Hindi ako nag-after ng offering sa tao or sa tulong ng tao. Totoo, naghihingi ako na tulungan. Pero kung hindi, ayaw tumulong sa okay lang, I don't care. Kasi ang sa akin, number one I care is yung matuwid ang tao na mas-save siya. Talagang totoong salvation na makamit. Yung hindi lang sinasabi na, oo, save na ako, ngunit may doubt sa puso, di ba? Yung 100% talaga na, ano ba yon yung, yung alam niya talaga, ang, paano ba yung connection, yung, ano sa Panginoon, yung, relationship sa Panginoon na merong totoong kaugnayan. Yun yung ang ano doon mga kaibigan, ang dapat. Kasi yung iba mga kaibigan, no, maraming magtuturo. Gaya no, nagpo-post nga ako doon, mababasa natin sa John chapter 10, yung 'di ba meron doon na merong ano ba yon yung ano ba sa English yun? Hireling. Yung hireling, di ba? Ang ibig sabihin ng hireling, yung binabayaran lang siya. So, yung gawa niya, ang ginawa niya ay trabaho lang. He don't care na maligtas yung kanyang mga yung mga, yun nga, yung ibang, halimbawa na lang, preacher, nagpe-preach siya, hindi siya sincere talaga na maligtas yung kanyang tinuturuan, yung kanyang pinapangaralan. Kaya wala siyang pakialam kung naligtas pa o hindi. Yan yung mga tinatawag na hireling, no? Marami yan. Kaya may iba din na hindi nila itinuturo yung totoo dahil natatakot sila, mawalan sila ng mga tagapagpakinig. Siyempre, pag sabi ka ng totoo, maraming masasaktan, may iba ayaw nang pumasok dahil nasasaktan, ayaw nilang magpapatuwid. Pero no, hindi nila alam na yun ang tama. Kaya yung iba, natatakot na magsalita ng totoo. Natatakot na silang sabihin kung ano yung dapat. Dahil pag mawalan sila ng tagapakinig, so wala na silang provider. No? Yung mga offering, mga ganun, yung mga tithes, kasi yan ang isa sa simbahan. Ito lang naman ay sabi ko lang na sabi na may katotohanan din naman. Hindi naman lahat, pero meron ding mga gumagawang ganyan. Ako kasi freelancer ako mga kaibigan. Dito hindi ako ng offering, hindi ako nagpabighani para mag-ano ng tithes. Ang sa akin is totoong salvation. Kung paano ako sinave ng Panginoon, yun din po ang gusto kong i-share para po yun, matanggap, ano ba yun, malaman ninyo ang totoong yung deep, mga kaibigan. Dahil spiritual speaking, it's not only yung mababaw, kundi deep po yan talaga. Kagaya nung sabi nga na purihin natin ang Panginoon lahat ng nasa loob natin. So ano ba yan? Kung maalala natin, love God with all our heart, mind, and soul. Ano bang sa loob natin? Di ba yung mind, yung heart natin, at saka yung soul? Yan yun ang dapat ang magpupuri sa Panginoon, mga kaibigan. And then dito sa verse 9, hindi siya nakikipag-alit na palagi ni kanya tataglayin ang kanyang galit magpakailanman. Oo, mabait talaga ang Panginoon. Sa totoo lang, mabait ang Panginoon. Nagagalit man siya, ngunit pag humingi tayo ng tawad ay talagang magpapatawad po siya, mga kaibigan. Parang tayo, kung ikaw, kung isa kang taong maawain, kahit na yung taong nagkakamali sa'yo, pag oras na taos pusong humingi ng tawad, di ba parang naano yung puso mo, no? Nadudurog, talagang nakapagpatawad ka kaagad.
'Di ba mga kaibigan, naranasan ninyo 'yan mga kaibigan. 'Yan daw sinabi na we have a heart of God, yung heart ng Panginoon ay nasa atin dahil ang Panginoon ay ganyan din po. We are example, ma-example natin. So aning ma-examine or ma-reflect natin ang heart ng Panginoon. Kasi kung tayo ay maawain, how much more, 'di ba, ang Panginoon? Dahil sa kanya lahat. So ngayon habang may pag-asa pa mga kaibigan, yung hindi pa masyadong galit ang Panginoon sa ating mga kasalanan, ay bumalik loob na po tayo. And then sa 10 is, siya'y hindi gumawa sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan, ni gumanti man sa atin ng ayon sa ating mga kasamaan. Imagine mga kaibigan, hindi gumawa sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan, ni gumanti man sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan. Sino kaya 'to? Si David? Si David or ang kaaway niya or ang Lord? Kasi ang Lord, sa pagkakaalam ko, kahit na meron tayong kasalanan, ay nagpapatawad siya eh. So, kung ang kung nire-refer ni King David dito ang sarili niya or sino ba, si Jesus Christ, siya hindi gumawa sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan. Si Jesus Christ ang tinutukoy niya dito kasi sinabi siya hindi gumawa sa atin ng ayon sa ating kasalanan. Yes po, si Jesus Christ hindi po siya gumagawa ng kasalanan wala po siyang kasalanan. And then hindi gumanti man sa atin ng ayon sa ating mga kasamaan. Ganun din talaga si Jesus Christ, si Jesus Christ ang ang tinutukoy dito ni King David. Si Jesus Christ ay tao na walang kasalanan. Hindi siya gumagawa na gaya ng ating kasalanan. Yun po yun, mga kaibigan. And sa verse 11, sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, gayon kalaki ang kaniyang kagandahang loob sa kanila na nangatatakot sa Kanya. So mga kaibigan, pag may takot tayo sa Panginoon, ay merong kagandahang loob dahil sinabi dito, ganun kalaki ang kanyang kagandahang loob sa kanila na nangatatakot sa Kanya. So dapat matakot tayo sa Panginoon mga kaibigan para magkaroon tayo ng makatanggap tayo ng kagandahang loob mula sa ating Panginoon. Sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, kasi siya mula sa lupa, siya ay mula sa lupa, tayo ay, ano ba yan? Sorry, siya ay mula sa langit, tayo ay lupa. So yun, si Jesus Christ ay mula siya sa langit. So yun po sa aking wrong na pagsalita. And then, sa verse 13, sa verse 12, kung gaano ang layo ng silanganan sa kalunuran, gayon inilayo niya ang mga pagsalangsang natin sa atin. So, David is talking about Jesus Christ dito, no? Sa ating kaligtasan, how to remove our transgression from us, kung paano tayo maligtas, gano'n, 'di ba? Gayon inilayo niya ang mga pagsasalangsang natin sa atin, inaalis niya tayo sa ating mga kasalanan, inilayo niya ang mga pagsasalangsang natin sa atin. Para hindi na tayo magkakasala. And then sa verse 13, kung paanong ang Ama ay naawa sa kanyang mga anak, gayon naawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa Kanya. So kailangan pala talaga nating matakot sa Panginoon dahil sabi dito, inulit na naman na kung paanong ang Ama ay naaawa sa kanyang mga anak, kung naawa ang Ama, mas naaawa ang Panginoon doon sa nangatatakot. So doon sa nangatatakot, kung hindi tayo matakot, so ano yun, hindi naawa sa atin ang Panginoon. Siyempre, di ba, ang matatawag doon, rebellious tayo sa Panginoon kasi wala tayong takot sa Kanya. Dapat magkaroon tayo ng takot dahil kung meron tayong takot, hindi tayo makagawa ng masama, no?
totoo po yan. Dahil hindi ko na lang sasabihin uli. Naranasan ko rin kasi yung mga ganyan na may takot, ngunit kahit takot na ano pa rin, may takot-takot lang, pero ano ba yun? Yung takot na yan ay hanggang isip, hindi ginagawa. Sorry ha. When I was, yun nga, sa flesh pa ako, no, sa laman. Pero ngayon na, nasa espiritu na mga kaibigan na nafe-feel ko talaga na nakakatakot talaga ang Panginoon. Kasi iba yung iba yung parusa, may mga parusa kasi eh. Ewan ko lang po sa inyo kung hindi po kayo natatakot, pero ako natatakot po ako. Iba po yung sinabi ko noon na natatakot ako ngunit ginagawa ko. Ngayon, natatakot ako, ayaw ko lang gawin. Though may fighting pa rin mga kaibigan eh. Yung flesh, kasi syempre tao tayo, no? May flesh and spirit, nagfa-fight yan. Ngunit, isa lang talaga ang dapat nating pananalunin. Kaya, ang ano ba yun, yung parang ang prevention, yung ano doon is prayer, na may tutulungan tayo ng Holy Spirit na hindi tayo makagawa uli ng masama. Kasi minsan mayroong attack talaga, lalo na kung you know this about God. Tapos mayroong mga temptation, spiritual temptation, mga battles, mga ganyan mga kaibigan na hindi mo alam, akala mo kay Lord galing yon pero hindi pala, sa kaaway pala niya. It's a battle in our mind mga kaibigan pag sa spiritual. Kaya nakakatakot po yun mga kaibigan. Thank you po sa inyong pagstay dyan, Jake, Facundo, and Mommy Love. And then dito na po ako sa verse 13. Verse 13 po, kung paanong sa verse 14, sapagkat nalalaman niya ang ating anyo, kanyang inaalala na tayo'y alabok. So, alam ng Diyos ang anyo natin. Imagine, kung balikan natin yung sa Genesis, galing tayo sa alabok, ginawa lang tayo ng Panginoon. So, siya pa rin ang gumawa ng ating mga anyo. And then, sa verse 15, tungkol sa tao, ang kaniyang mga kaarawan ay parang damo. Kung paanong namumukadkad ang bulaklak na parang ay gayon siya. So, ang kaarawan ng tao ay parang damo lang para mga kaibigan sa Diyos. Tungkol sa tao, ang kanyang mga kaarawan ay parang damo. Kung paanong namumukadkad ang bulaklak ay parang ay gayon siya. So, kung namumukadkad tapos mag-close na naman uli yung bulaklak, kung ating bigyan ng kahulugan ang bulaklak na namumukadkad, may bulak na namukadkad tapos babalik siya uli, titiklop, and then yung iba naman na natutuyo, ang iba na nangangalagas, parang ganun tayo mga kaibigan. Sapagkat tinadaanan ng hangin at napaparam at ang dako niyaon ay hindi na malalaman. Naku po, iyan, examine natin, parang ganun tayo, no? So, parang yung bulak namumukadkad tapos nalaya, nangalagas, at nilipad na ng hangin, na saan na pumunta hindi na alam. So, parang ganun tayo, pag namatay tayo, bumalik tayo sa pagkalupa, hindi na tayo maalala ng ating mga kapamilya or kaibigan. Minsan nakakalimutan na tayo. So, kailangan natin ng another life doon sa life with God, sa kanyang kaharian. So, dito sa verse 16, sapagkat sa 17, ngunit ang kagandahang loob ng Panginoon ay mula ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, na nangatatakot sa Kanya, at ang Kanyang katuwiran ay hanggang sa mga anak ng mga tao. Sa gayoy, nag-iingat
ng kanyang tipan at sa nagsisiala-ala ng kanyang mga utos upang gawin. Itinatag ng Panginoon ang kanyang luklukan sa mga langit at ang kanyang kaharian ay nagpupuno sa lahat. And then, purihin ninyo ang Panginoon ninyong mga anghel, ninyong mga anghel niya, ninyong makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita, na nakikinig sa tinig ng kanyang salita. Purihin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na hukbo niya, ninyong mga ministro niya, na nagsisigawa ng kanyang kasayahan. Purihin ninyo ang Panginoon ninyong lahat ng mga gawa niya. Sa lahat na dako sa kanyang sakop, purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko. So lahat po ay magpupuri sa Panginoon, mga kaibigan. Sinabi dito na kahit na yung mga hukbo, mga ministro, mga nagsigawa ng kaniyang kasayahan, lahat ng mga anghel ay pupuri sa Panginoon, at ang ating kaluluwa ay pupuri sa Panginoon. Yun, mga kaibigan, ano? So dito, mga kaibigan, balikan ko po ito, mga kaibigan, itong verse 7 na sinabi dito ni King David. Kaniyang ipinabatid ang kanyang mga daan kay Moises na kanyang magawa sa mga anak ni Israel. So ayon sa Acts sa New Testament, mga kaibigan, itong sinabi dito na kaniyang mga gawa sa mga anak ni Israel. Tungkol sa mga anak ni Israel po, mga kaibigan, ano? Basahin natin sa Acts, mga kaibigan. Basahin ko po ang Acts chapter 7. Acts chapter 7 verse 37, sinabi po dito. At yaong Moises na nagsabi sa mga anak ni Israel, palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gaya ko mula sa inyo, sa inyong mga anak. Itong kung bakit ito ang ano ko, mga kaibigan, dahil na-question ko na ano tong sinabi ni Moises na anak ng mga Israel. Yun ang sinabi ni Moises, ano, doon sa Psalm chapter 103 verse 7, sinabi niya na itong mga anak ng Israel. So nag-ano ako na ano itong ibig sabihin, sino itong mga anak ng Israel? And then sinabi dito na isang propeta ang darating. A prophet shall the Lord your God raise up unto you, to your brethren, like unto me. Sabi ni Moises, na palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gaya ko mula sa inyong mga kapatid. Imagine, mga kaibigan, isang propeta ang papalitaw ng ating Diyos Panginoon na kagaya ni Moises. At yun nga, naisip ko, sino kaya itong propeta na to? Nagka-interest ako. And then dito sa Acts 10 verse 38, sinabi dito na sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret. Amen. So dito ko nalalaman, mga kaibigan, ito, first kong nalaman talaga ito, na ang talata na binasa ko ngayon mula sa Psalm chapter 103 verse 7, and then sa Acts chapter 7 verse 37, and then hindi pa nabanggit doon kung sino, at nandito sa Acts chapter 10 verse 38 ang sagot, na sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret. Siya pala yung propeta na tinutukoy ni Moises, kung paano siya pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot na gumagawa ng mabuti,
na nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng diablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Di ba mga kaibigan? Kung ating basahin uli yung nasa Acts chapter 103, di ba sinabi doon na sino ba ang nagpapagaling? Sino ba ang nagbibigay? Di ba? Ang lahat ay binigay na, ang authority, yung kapangyarihan ibinigay na lahat kay Jesus Christ. So, siya na po lahat ang nag-ano nun, ang nag-ano sa atin. Bali, our provider, our healer, our everything, you know? Gusto for me talaga, he is my everything, mga kaibigan. Hindi ko siya, no more comparison eh. Walang comparison sa kanya eh. Siya talaga para sa akin siyang kapangyarihan dahil yun nga ay pinake over, binigay na sa kanya lahat ang kapangyarihan. Ibinigay ng Ama sa kanya ang kapangyarihan ng heaven and earth. At dito sa mundo, siya ang ating Panginoon. Siya ang everything. Siya ang, ano ba yun, na dapat luluhuran dahil sinabi naman na all the names, all the people will kneel in His name. Lumuhod sa kanyang pangalan. So, andito sa Matthew, chapter 21, verse 11, at sinabi ng mga karamihan, ito'y ang propeta Jesus na taga Nazaret at Galilea. Yan ang mga tao, mga kaibigan, nag-declare na sila na siya ay propeta dahil nga nakita nila ang kapangyarihan, ang mga milagrong ginawa ni Jesus. Dahil kung ating alalahanin yung mga sinabi sa Old Testament, di ba? Like Elijah, si Elijah ay nagpapagaling din siya, naggumawa din siya ng mga miracle, at siya ay isang propeta. Kaya ito ang pagkasabi nila kay Jesus Christ na siya ay isang propeta. Ngunit, actually, hindi lang siya ay isang propeta eh. Dahil siya ay Panginoon. Siya ay Diyos. No? Luke chapter 7. Basahin ko ang Luke chapter 7 verse 16. Sinabi dito, at sinidlan ng takot ang lahat at niliwalhati nila ang Diyos, na sinabi, lumitaw sa gitna natin ang isang dakilang propeta at dinalaw ng Diyos ang kaniyang bayan na Israel po. At yun mga kaibigan, yun lang ang pagkakaalam nila na si Jesus Christ ay isang propeta dahil marami nga siyang ginawang mga milagro. Ngunit hindi nila alam na si Jesus Christ ay tagapagligtas ng mga kasalanan. Is more than prophet, no? Kasi ang propeta, hindi naman nagdiligtas sa atin yun. So yun ang mga kaibigan, na Jesus Christ is not only the prophet. Parang nga yun eh. Saan ba yun mababasa natin yung check ko nga. Dahil merong nagtanong doon eh, yung babae ba yun? Yung babae na yung about sa tubig na tinanong siya kung siya ay isang propeta, parang sinagot doon ni Jesus Christ na hindi. Parang ganun ba yun? Hindi ko lang ma-clear mga kaibigan ha. Basta parang ganun. So, naano ko talaga na Jesus Christ is he's more than a prophet, no? He's Lord, King of Kings, Lord of Lords, and host of all hosts, and then God and God. For me, He is my God, my Lord, and my God.
because sinabi naman niya na if I call him in his name, direct na po doon sa Ama. So, para hindi po ako malito, siya na lang po ang aking ano, tatawagin. At hindi naman po, wala naman pong sinabi pag i-declare ko na He is my God, ay magkasala ako. Wala naman dahil wala pong makita doon kahit sa mababasa natin na pinupuri siya, sinasabi siya na you are the Son of God. Wala siyang mga sinasabi doon na against. So for me, kung i-declare ko sa sarili ko, hindi din siguro niya ako ano ba yun yung yung i-stop na don't say God to me ganon. Kasi meron talagang deep na nababasa ako na yung about spiritual na bagay pag unawaing mabuti, ang sa pagkakaunawa ko kasi ay siya lang talaga yan yung Espiritu Santo para sa akin. Kasi may mga iba-ibang passage, pero yung passage na aking naunawaan, syempre hindi ko naman maunawaan yun kung hindi yun ipapaunawa sa akin, di ba? Kagaya na lang nung sinabi doon sa John. So, let's talk about spirit, Itong sa John 14. Itong sa John 14 na sinabi dito, I will not leave you comfortless. I will come to you. Yun po ang sinabi ni Jesus Christ. Ngayon, kung sa Old Testament, ang Panginoon ay ganyan din ang sinabi, bakit pa ito sasabihin ni Jesus Christ, ni-repeat niya? Diba? Siya, I will not leave you comfortless. Hindi ko iiwang mag-isa. Hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako ipaparito sa inyo. And then, sinabi niya dito sa 20. Itong sa 20, mga kaibigan. At that day you shall know that I am in my Father. So, ito is dwelling, isa na siya kasi sinabi niya sa araw na yaon makilala ninyong ako nasa aking Ama. Ano yun? Siya ay nasa aking Ama. Tapos, at kayo'y nasa akin. At ako'y nasa inyo. So, bakit malilito sa mga words na yan? Bakit iibahin nila ang pagkakaunawa kung sinabi ni Jesus Christ na in spiritual, they are one. Siya at ang Ama ay, yun nga, isa dahil siya ay sa araw na yun, makilala ninyong ako'y nasa aking Ama. O anong ibig sabihin nun? At kayo'y nasa akin. Ngayon, ang sinabi naman dito, kayo'y nasa akin, yung si Jesus Christ ay nasa atin, sa ating puso, at ako'y nasa inyo. Dwelling po yan mga kaibigan kung kung alam po natin yung mga sinasabi na you are the temple of God, you are the God is dwelling in you. Bakit may kaibahan mo na walang kaibahan yan mga kaibigan? Isa lang yan. Magdidwell yan sa atin. At meron akong nabasa, saan ko ba mababasa yun na sinabi ako at aking Ama ay papasayo. Parang may mga ganong message mga kaibigan. So, wag po tayong malito, wag po tayong magdududa kung ano po ang pinapaunawa sa inyo ng Panginoon through the Holy Spirit. Dahil para sa akin, sabi nila, iba ang Espiritu, iba si Jesus Christ, iba ang Ama. So, magiging tatlo yan para pag bibilangin ko. Para sa akin ay isa lang talaga yan dahil sinabi ni Jesus Christ, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paparito sa inyo. So, siya po ay nasa atin mga kaibigan. I declare it na siya talaga ang nasa akin, sa puso ko. Yung love niya, syempre. At hanggang dito na lang po ang aking pag-share mga kaibigan. At salamat po sa inyong lahat na nag-join po sa akin sa araw na to. Pasensya na po, ako ay mababaw lang po talaga ang itong mga share ko sa naunawaan ko. Siguro naman step by step madagdagan din ang kaalaman na to. I'm sure na God will give more wisdom and knowledge and understanding para ma-share ko ang katotohanan tungkol sa Kanya.
Thank you po sa aking 1 billion viewers. Salamat po sa inyo dyan. May love shout out. Mami Love, Akihiro Buwan, and thank you po sa inyo. Rose 1107. Sino pa ba? Jake Facondo. At thank you po sa inyong lahat, ha. God bless you po. Bye-bye po sa inyo. Agoy, wala pala akong music. Nagchika-chika ko, wala akong music. Salamat po, ha. Thank you. See you po tomorrow again. Dalawa po ang live ko bukas. Ang live ko po bukas ay morning and afternoon. Magla-live po ako. Morning and afternoon po yung live ko bukas. Please, I hope that you will join me. Siguro 8 o'clock sa Pilipinas, 8 or 9, something like that. And then, at ganitong oras po. So, dalawa po yung live ko. And thank you so much, Akira Buwan. Thank you so much. Mami Love. Salamat po sa inyo. God bless you. Bye-bye.